Mga kababayan, panoorin po natin tong video na to. Dito po sa video ito, kitang-kita po sa camera na tinuturuan nila yung bata kung ano yung icha-chant, kung ano yung isisigaw, at kung ano yung sasabihin. Kitang-kita po na binubulungan. Pero sa umpisa po ng video, itinanggi nila na hindi daw nila tinuturuan yung bata. Panoorin po natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Niya, kahit si Madjo, ayan si You Do Know Girl, si Madjo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami pangag. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayong mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapag... Ayun, kitang-kita nyo naman mga kababayan. Lumapit, binulungan, tapos yung babae dun sa may bandang harap, sinasabi yung icha-chant, isisigaw. May narinig pa ako dun na parang sinabi na isigaw na hindi kami bangag, no? So, sa makatuwid, hindi totoo yung sinasabi ng lalaki nung nag-umpisa yung video na hindi nila tinuturuan yung bata, no? Na ang pagkakaunawa ko po kasi ang paandar nila nagkusang loob yung bata, pumunta doon, hindi nila pinilit, hindi nila tinuturuan. Pero ano po nakita natin sa video? Kabaligtaran ang sinasabi. Kaya nga po ito yung sinasabi natin kung meron pananagutan ng mga nakakatanda diyan sa pangyayaring yan, dapat po silang managot. Hindi dapat nagagamit ang mga bata, minor de edad, sa mga ganyang uri ng political rally. Kung mapapansin nyo, yung bata paus na. At yung paraan ng pananalita niya parang alam mo yun, yung parang asal kalye. Hindi naman sa nagpipaint tayo ng negatibong image ng mga lumaki sa kalye. Pero parang alam mo yun, parang hindi tinuturuan ng magandang asal. Yung tunog ng pananalita niya, no? Sabi ko, bakit nagkaganito? Bakit ganito? Hindi dapat po tinuturuan ng bata na maging ganyan, no? Wala pa silang kamuang-muang sa sinasabi nila. At ako, naniniwala ako sa edad niyang yan, 13 years old, hindi pa niya nauunawaan ang lahat-lahat ng pangyayari. Hindi pa niya nauunawaan kung bakit may pagtitipon na ganyan, no? Kung bakit may mga taong hindi sumasama sa kanila, kung bakit may mga taong hindi sumusuporta, no? Dapat yan ay pinapaliwanag ng maayos sa bata. Ako'y naniniwala na hindi na-absorb ng bata ang lahat ng impormasyon na ma-absorb niya bago siya pumunta dyan or bago siya pinapunta dyan. Unang-una sa lahat, hindi siya dapat talaga pinayagan na magsalita dyan. Kitang-kita natin mga kababayan, binubulungan, sinasabihan kung anong icha-chant. Tama ba yun? Nakapagsalita ang bata ng hindi maganda sa Pangulo. And ako, naniniwala ako na hindi niya nauunawaan yun. Kaya wag po tayong magalit sa bata. Dapat, ang ating pong batikusin dyan ay yung mga nakakatandang nasa paligid niya. No? At tila po talaga, ginamit siya. Sinamantala ang kanyang kabataan para mag-stage, magpalabas na ang mga bata ay mulat na at hindi rin gusto ang Pangulo. Yun po ang aking nakikitang layunin nila dyan. At yan po ay hindi tama. Ako po'y naniniwala na dapat pong merong managot dyan, no? Kung meron dapat panagutan. Pero sana naman sa mga DDS, sa mga magulang, huwag niyong hayaang magamit ang mga anak nyo sa mga ganyang political rally. Baka po pagsisihan nila yan pag malaki na sila at na-realize nila ang tama at mali. Ito naman po, panibagong topic, maisingit ko lang po. No? Alam na po natin kahapon may nag-file na po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At marami silang grupo, iba't iba, mga private sector at mga samahan. May party list pa. At yung pong Magdalo group nila, Senator Trillanes. No? So, ito na po, ikinikilos na nila at sila po ay gumagalaw na for the impeachment. No? Ito lang po yung gusto kong ma-realize nyo mga kababayan. Kaya hindi ko to ginawa ng content nung naglabas ang Pangulo ng mensahe na hindi siya
sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Maraming nadismaya sa Pangulo, maraming nagsabi na bakit ganun? Halos binabalahura ka na at ang pamilya mo pero gusto mo pang protektahan. Alam niyo, ako po may reservation kasi. Simple lamang, dapat po tayo magtiwala sa wisdom ng Pangulo, no? Magtiwala tayo sa kanyang paraan, sa kanyang talino, no? Ang akin pong opinion diyan kung bakit nasabi ng Pangulo na wag nang ikilos ang impeachment, no? At hindi siya sang-ayon, ganito lamang po. Nasabi naman niya dun sa kanyang text message na unimportant si VP Sara. Hindi importante, no? So dalawang bagay po ang naiisip ko kung bakit nagawa ng Pangulo 'yon. Una sa lahat, dahil kahit naman ayaw at sa gusto niya, yung Congress pa rin ang masusunod at yung taong bayan. Kung may taong bayan na gustong ipa-impeach si VP Sara, sila pa rin po ang masusunod, hindi ang Pangulo. Pero ang nakikita kong reason kung bakit nagbigay ng ganyang statement ng Pangulo, yung text message na kumalat, dahil gusto niya, in my opinion, gusto niya ipahatid sa publiko na wala akong kinalaman dyan. Na hindi ko nga gusto na ma-impeach yan dahil para sa kanya, hindi naman importante si VP Sara. At 3 taon na siya no? 3 taon na siya sa panunungkulan niya, mas ginugusto niya na mag-focus sa trabaho. Since day 1 naman hindi nakikipag-away ang Pangulo, no? So, ang nakikita kong rason dyan ng Pangulo kung bakit niya sinabi, number 1, dahil gusto niyang ipahatid sa publiko ang mensaheng, wag niyo akong sisihin dahil hindi ko rin gusto na may impeach si VP Sara. May reason ako nakikita kung bakit hindi niya gusto, no? Pero, ganun pa man, na kahit pa ayaw niya, no? At nagbibigay siya ng advice sa Congress na wag na ituloy ang impeachment, hindi pa rin siya ang masusunod, no? Taong bayan pa rin. Ngayon, ang problema kasi, kapag ang taong bayan pa rin ang nasunod, ang Congress pa rin ang nasunod, sino ang sisisihin? Siya pa din, no? Siya pa rin. Kahit siya na mismo, hindi nakikialam at ayaw niya ng ganon, ng impeachment, siya pa rin ang sisisihin. Kaya, it's fair, no? Patas lamang na ipaalam ng Pangulo sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi, no? Sa publiko, pag-amin niya sa publiko na kahit siya mismo, hindi siya sumasang-ayon sa impeachment. Dahil siya pa rin naman ang mapuputukan niyan. Dahil kahit ayaw niya at hindi siya sang-ayon, ang masusunod pa rin Congress at ang taong bayan. Pero at the end of the day, kahit Congress at taong bayan ang nasunod at ituloy ang impeachment, sinong sisisihin ng taong bayan? Siya pa din. Kaya nagbibigay siya ng mensahe sa mga Pilipino na, sandali, kahit ako hindi sumasang-ayon dyan, sana naman wag niyo akong sisihin. Kasi no choice siya No choice siya. Magsalita siya or hindi patungkol sa impeachment, itutuloy at itutuloy pa rin niya ng Kongreso at ng taong bayan, siya pa rin ang masisisi. 'Di ba? Wala siyang mapaglagyan. Siya sa kanya at sa kanya ang sisi. Ngayon, yung pangalawang rason na nakikita ko kung bakit, no? Kung bakit ayaw niya na matuloy yung impeachment. Kaya ako, naunawaan ko yun Kaya nga sabi ko sa inyo, trust the wisdom of the President. Yung pangalawang rason na nakikita ko ay dahil kapag nga natuloy yan, may epekto yan sa mga Pilipino. Pwedeng civil unrest, pwedeng magkagulo, hindi pa nga na-impeach, ang dami ng pagtitipon. Pwedeng magkaroon ng awayan or civil disobedience sa part ng mga supporter ni VP Sara. Pwedeng magkaroon ng civil conflict, na sana naman wag matuloy sa civil war. And pwede rin po magkaroon ng negatibong epekto ito sa ating foreign direct investments na natatanggap. Maaaring magsiurungan ang mga investors, ang ekonomiya natin maapektuhan, ang turismo at iba pang aspeto ng buhay nating mga Pilipino at ng bansa natin. Maraming pwedeng maapektuhan ng negatibo dyan, no? So, sino na naman po ang pagbubuntanan ng sisi kapag bumagsak ang ekonomiya, bumaba ang foreign direct investment, no? Bumagal ang takbo ng pag-usad ng pag-unlad ng bansa, humina ang turismo, sino? Sino ang mapuputukan? Siya pa din. Presidente pa rin ang masisisi. Kasi siya ang presidente, siya ang pinuno, no? Kaya wala siyang malulusutan. Hindi niya alam kung saan ilulugar ang sarili niya. Kasi matuloy or hindi ang impeachment, sa kanya ang sisi. Pag hindi natuloy, siya ang pagbubuntunan ng sisi ng mga taong gusto ng impeachment. Pag natuloy, siya pa rin ang pagbubuntunan ng mga taong ayaw ng impeachment.
kapag natuloy yung impeachment at namunga ito ng mga negatibong epekto sa bansa natin, siya pa rin ang sisisihin. Ang presidente pa rin. Kaya naniniwala ako, kaya niya sinabi yung ganung pahayag na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Sabi niya nga, unimportant si VP Sara. And naniniwala ako na mas marami pang importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin dito sa ating bansa na dapat nating mas binibigyan ng focus, no? Para sa kapakanan ng mga Pilipino. But at the end of the day, wala pa rin namang magagawa ang Pangulo eh. Kapag nasunod ang Congress at ang taong bayan na nagpapile ng impeachment complaint, sila pa rin na masusunod. Kaya nga siguro, sinasabi na sa atin ng Pangulo, sandali, huwag niyo akong sisihin dyan dahil hindi ko kontrolado yan. No? Kaya dun sa mga nadismaya at nadisappoint dahil tila ang pagkakaunawa nyo ay pinipigilan ng Pangulo ang impeachment sa kabila ng pinagagawa sa kanya at pinagsasabi sa kanya at sa kabila ng mga natuklasan natin sa Quadcom, sa hearing, no? Sa kabila ng sandamakmak na nakaka-disappoint, nakakadismaya at nakaka-turn off na mga nalaman natin patungkol sa nakarang administrasyon, no? Ang dami pong na-disappoint sa Pangulo patungkol po sa pahayag na yon. Ang masasabi ko lang sa inyo, mukhang mahina po ang tiwala nyo sa kakayahan at sa talino ng Pangulong Marcos Jr. No? Kasi since day one, no? Kung siya po ay gusto ng ganyang sistema, di sana nakapag-away na rin siya. Nakapagbardagulan na siya, nakapagpalitan siya ng masasakit na salita, pero hindi, no? So yung dalawang rason is because gusto niya na ipahatid sa atin na hindi ko kontrolado yan, no? Kahit ako, ayoko niyan. Yung pangalawang rason, dahil kapag natuloy ang impeachment na yan at may negatibong epekto sa bansa natin at sa ating mga Pilipino, siya pa rin ang pagbubuntungan ng sisi at ng galit. Kaya sa kanya, mas minabuti niya na magbigay ng advice sa Congress na hanggat maaari, wag nang ituloy ang impeachment. Pero, at the end of the day, kitang-kita naman natin na may respeto ang Pangulo sa legislative, hindi kagaya nung nakaraang administrasyon, na kapag nagdesisyon ang Congress, ang Senate, wala pong magagawa ang Pangulo because he respects the separation of power. No? Equal branches po yan. Ang sa kanya lang naman ay suggestion at pagbibigay ng kanyang saloobin patungkol dyan. No? Eto mga kababayan, no? Ako, kung tatanungin niyo ako, tama naman ang Pangulo. Pero at the same time, tama din po ang panawagan ng taong bayan na i-impeach po si VP Sara. May kanya-kanya pong reason. So, ako ay tinimbang ko, patas lamang. Matuloy man yan o hindi, para naman yan sa kapakanan ng Pilipinas. Pag natuloy yan, para sa kapakanan ng Pilipinas, kasi malalaman natin kung may katiwalaan talaga. 'Di ba? At kung meron talaga dapat panagutan. Kung hindi man matuloy, para pa rin sa kapakanan ng Pilipinas dahil wala itong magiging negatibong epekto sa ating bansa, no? Ang na-realize ko lang, yung mga nasa senatorial slate ng Pangulong Marcos, ng admin, no? Ang tahimik nila. Ang tahimik nila ni hindi ko sila nakakitaan ng pagtatanggol or pagsasalita para batikusin si VP Sara sa mga binitawang salita ni VP Sara laban sa Pangulo. Wala akong nakita sa kanila na nagtanggol sa Pangulo or nagsalita man lamang patungkol sa mga ginagawa ng mga DDS, sa mga rally, sa mga panawagan na mag-withdraw ng suportang AFP at PNP sa Pangulo. Wala akong nakita sa senatorial slate ng Pangulo na nagsalita para ipagtanggol ang administrasyon, para batikusin ang mga mali na sinasabi, ang mga maling panawagan, para isulong ang pagkakaisa at suportahan ng kapayapaan. Wala ni isa. Pero alam nyo, ito nga po yung nakakapagtaka. Kung sino pa yung mga naging rival ng Pangulo noong nakarang eleksyon, sina Senator De Lima, Senator Trillanes, Magdalo, at yung Makabayan Black, sila pa itong bumabangga kay VP Sara, no? Na gumagawa ng paraan para mapanagot si VP Sara dahil sa mga binitawan nitong salita against sa Pangulo. Sila pa itong masigasig na kumikilos at nag-aasikaso para panagutin si VP Sara kung meron siyang dapat panagutan, no? Yun po yung pinagtataka ko. Kaya ako, hinahanapan ko ang mga nasa senatorial slate ng Pangulo. Bakit ang tahimik nyo?
hindi nyo man lang mapagtanggol kahit isang beses ang Pangulo, ang administrasyon at ang mga Pilipino. Hindi nyo man lang mabatiko si VP Sara sa mga sinabi niyang salita laban sa Pangulo. At hindi man lang kayo makapagsalita para suwayin ang mga taong nagtitipon-tipon dyan sa EDSA na maaaring mag-cause ng pagkasira ng peace and order ng bansa natin. Wala tayong narinig. Sa mga mismong nasa senatorial slate ng Pangulong Marcos, ang nakikita nating masigasig sa paglaban at pagtatanggol sa Pangulo, sila Senator Trillanes, sila Senator De Lima, no? Yung mga tao na hindi natin inaasahan na magtatanggol sa Pangulo. Pero sila pa ngayon ang talaga namang nagtatanggol at kumikilos para panagutin ang yung mga taong nagiging sagabal sa pagtatrabaho ng administrasyon na ito. Sila yung nag-asikaso, yung Magdalo Group, no? Magdalo Party List. Sila yung nag-asikaso ng impeachment na na-file na iyan laban kay VP Sara. Sila Senator Trillanes din ang nagsampa ng complaint sa DOJ, plunder at iba pang complaint laban naman kay dating Pangulong Duterte. No? So kung ako po, sa totoo lang, kung ako po ang tatanungin, kung pipili tayo ng party list, no, it's either yung party list nila Senator De Lima, yung po ang susuportahan ko, ML party list, at yung pong Magdalo party list. Isa lang ang pipiliin, pero mas matimbang po sa akin ng Magdalo party list nila Senator Trillanes. Kita nyo naman si Senator Trillanes, masigasig. After ng eleksyon, siya na po, no? Sila na po ang nag-asikaso at bumabangga at lumalaban sa mga alipores, no? At mga idol ng mga DDS na talaga naman sila pang nananawagan na patalsikin ng Pangulong Marcos. Si Senator Trillanes, although tatakbo siya sa Caloocan bilang mayor, susuportahan ko po, no, sa 2025 election ang kanilang party list na Magdalo Party List dahil yan po, yung mga yan, matatapang at matatalino na talaga namang paglilingkuran ng taong bayan. Yung interes ng taong bayan ang isusulong, no? Sila po ang kailangan natin para meron tayong boses na matapang at meron tayong representative na matatalino na bubusisiin ang mga katiwalian, no? Nasigurado tayo na makakatulong sa bansa natin. Unlike dyan sa mga naturingan ng mga nasa senatorial slate ng Pangulo pero tikom ang bibig, wala ni isang salitang masabi para suwayin, i-oppose or batikusin ang mga nasabi ni VP Sara. Wala, no? Kaya ako may pangamba, may takot ako na kapag nanalo yung mga yan, baka sila pa ang maging reason, no? Magkaisa yung mga yan, kung dumami sila, baka sila pa ang maging instrumento para mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos, no? So, kayo, mag-isip po kayo, mga kababayan. Isipin niyo mabuti. May mga low-key DDS dyan. Yung Tulfo, yung dalawang kapatid nila ang na-appoint sa admin ni dating Pangulong Duterte. Yung Cayetano, yung kapatid niyan, Vice President ni dating Pangulong Duterte. Yung Villar, kaibigan ng mga Duterte. So, ako naman po yung nagbibigay lamang sa inyo ng insights, no? At kung ako tatanungin nyo, mas mamatimisin ko pa si Senator Bam Aquino, no? At yung pong Magdalo Party List or yung party list nila Senator De Lima na ML Party List dahil talagang sila, alam nila kung ano ang tama at mali at hindi sila susuporta sa mali. Kaya nga kahit po rival sila ng Pangulong Bongbong Marcos ng 2022, nandiyan na sila ngayon, sumusuporta, kami sumusuporta at nagtatanggol. Dahil kitang-kita namin kung sino ang mali dito at never kaming sasama sa kanila. Kaya sumusuporta kami sa Pangulo. So yun lamang mga kababayan, sana po nakakuha kayo ng magandang insight sa mga sinabi ko at mga ibinahagi ko. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like yung video at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.